Galing ang Senador sa pamamagitan ng surat ng Nagimbal ang langit, lalong-lalo na ang kuta ng kaaway sa isang makapangyarihan at malawakang panalangin naganap sa kampo ng ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Bago matapos ang taong 2024, isang matinding panalangin ang naganap sa Living Like Jesus Church. Dito, tinapos ang lahat ng plano, gawa at tanikala ni Satanas. 13 hanggang 14 ng Disyembre ang itinakdang araw ng Diyos para sa makapangyarihang gawain ito. Sa pagsapit nga ng araw na iyon, bubukas ang kalangitan para sa mga panalangin na siya namang ikinatakot ng impyerno. Nagkaisa ang lahat sa heaven trumpeting at spirit-led intercession na sinimula ng bawat anak ng apostol ng Diyos sa pananampalataya. Mula sa Pilipinas hanggang sa bawat sulok ng mundo, mula sa mga bata, kabataan at matatanda, walang sinuman ang naawat sa paglahok sa walang katulad na pananalangin ito. Ang Living Like Jesus Worldwide Prayer 2024 na may temang One Heart, One Mind, and One Spirit. Ang iba ay nagmula pa sa iba't ibang bansa at naglakbay upang maranasan ang dakilang gawain na ito. So pag-desire ko lang na pumunta dito sa Worldwide Prayer, ang Lord, ang Panginoon ang gumawa ng paraan, ang Panginoon ang gumawa ng way, mag-provide ng chair para sa akin, para makarating sa gawaing ito. One day before ang flight namin, pumili ako ng ticket para makarating sa Worldwide Prayer na ito. At yun nga po, nakakuha ko ng ticket. Ang ticket na yun ay naka-waiting list. Wala, hindi talaga confirm kasi December, this time sobrang mahal ang ticket from Dubai to Pilipinas. Grabe ang ginawa ng Lord. Never kong ginawa na umuwi ng Pilipinas. Kahit na ganitong panahon, sobra ang mahal. Kaya talagang ang Lord talaga ang gumalaw at gumawa ng paraan. 6 po kaming naka-waiting list doon sa Emirates Airlines ngayon kasi talagang maraming pasahero papunta sa Pilipinas ngayon sa panahon ng ganitong season. So ngayon lang talaga namang ako lang talaga ang pinili, ako lang talaga ang itinawag para makasakay sa eroplanong yun. Talagang nung tinawag ang pangalan ko, talagang wala na akong pakialam. Nagpasalamat ako sa Panginoon, itinaas ko ang kamay ko at nagpasalamat sa Diyos. Thank you, Lord. Kaya grabe ang pagpapala na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Sa pag-decide pa lang, talagang pinuno ang puso at kagalakan sa buhay ko na umatin ako sa gawain ito. Ang Living Like Jesus Worldwide Prayer 2024 ay pinangunahan ng mga lingkod ng Diyos, katuwang ang mga Living Like Jesus Intercessors at ang mga Living Like Jesus people na naroroon sa God's dwelling place, maging sa mga dumalo via Zoom. Umalingaw-ngaw sa buong lugar ang iyak, panaghoy at panalangin tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangunahing ipinanalangin ay ang bansang Pilipinas. Ang kaligtasan nito, kasakdalan ng Iglesia ng Diyos at marami pang iba. Kaya naman, ang kabigatan mula sa puso ng Diyos mismo ang bumaba sa kalagitnaan ng mga Living Like Jesus people na naging dahilan upang ang gawain ito ay talagang makasaysayan. First time ko pong mag-attend ng Worldwide Prayer 2024 at sobrang dakila po yung ginawa ng Lord sa buhay ko, lalo na po sa prayer life ko po. Prayer na hindi ko pa naranasan, ang glory ng Lord na hindi ko pa naranasan. Matindi ang ginawa ngayon sa araw, sa 2 araw na gawain ito. Ibang-iba po yung prayer ngayon. Hindi po siya katulad ng dati. Damang-daman niyo po na talagang parang hindi po ikaw yung nananalangin. Yung Holy Spirit po talaga, kaya hindi ka mapapagod. Walang pagod na ramdaman po yung katawan natin. First time ko po umattend dito ngayon sa Worldwide Prayer at ang naranasan ko nung unang araw hanggang matapos is sobrang dakilang pangyayari na ginawa ng Lord. Grabing groaning, weeping, travailing. At ang isa sa natutunan ko sa Worldwide Prayer is huwag tayong basta manalangin lang. Kailangan nating manalangin ng maabot natin yung standard ng Lord sa pananalangin. And then, ayun yung natutunan ko sa
worldwide prayer na alisin yung prayer ignorance, lousy prayer. Talagang magpursige tayong manalangin. Dahil bilang first timer ako, naranasan ko yung dakilang bagay na pinangyari ng Lord. Grabe, nagpatira pa po ako. Talagang hindi ko mapigilan yung presence ng Lord. At grabing pagdalaw ng Lord sa aking buhay. Sobrang napakadakila ang ginawa po ng Diyos. Napakataas po yung kaluwalhatian, pagdalaw ng Panginoon. Yung expectation na nilagay ng Lord sa puso ko, higit pa po doon ang pinangyari po ng Diyos. Yung pinangyari po ng Diyos sa gawain pong ito ay tunay na extraordinary. Kagaya nga po na sinabi ng lingkod ng Diyos sa buhay ni Apostle John na it is a familiar place. Pero yung gagawin po ng Diyos ay higit sa mga naranasan po natin sa nakalipas. At yun nga po yung ginawa ng Diyos sa worldwide prayer po na ito. At personal experience po natin ay grabe po yung naging bisitasyon po ng Diyos. Yung sinasabi ng Diyos na kabod, yun po talaga yung naranasan po natin sa naganap na worldwide prayer po na ito. Isang napakalaking pribilehiyo po na maging part po tayo nito dahil buong bansa po, buong mundo ang ating pinanalangin. Hindi lang basta ako binigyan ng understanding, kundi in-upgrade nito yung pagkaunawa ko sa larangan ng pananalangin. Very supernatural at talagang hindi mo po kayang maipaliwanag sa sobrang taas at sobrang bigat ng weight ng glory na pinaranas ng Lord sa buhay natin. Talaga namang napansin nyo sa aking boses dahil hindi mo talaga kayang makontain yung karanasan. Talagang isisigaw mo, ipapalahaw mo talaga yung grabing burden na inilagay ng Lord sa buhay natin. Masasabi ko talaga na ang prayer life ko ay hindi nakagaya ng dati. Talagang itinaas po ng Lord yung antas ng pananalangin natin. Kung dati hindi tayo kakatagal sa prayer, pero ngayon talagang hindi nawawala yung burden ng Lord sa buhay natin. Kaya masasabi natin na talagang naging malalim ang ating pong prayer life ngayon. Tayo po ay na-edify, tayo po ay na-enlighten at yung atin pong karanasan sa pananalangin ay napakataas na kung saan dinala tayo ng Lord sa kalagayan na yung pananalangin ay gawing pamumuhay. Mas ramdam natin yung kabigatan ng Diyos dahil sa mga tinaas mula dun sa mga means and ways ng ministry, sa pag-abot ng mga buhay at kaluluwa, ramdam natin yung kabigatan ng Lord. Sabi kanina na kahit tulog tayo, is yun yung ginagamit ng Lord para patuloy siyang magligtas. Kaya ramdam natin yung kabigatan na wag matigil yung television, wag matigil yung radyo, wag matigil yung tuloy-tuloy na pag-upload sa mga social media. Kaya grabe yung experience. Mas ramdam natin na nagmamadali yung Lord sa huling kapanahon. Truly, God is great. And He is doing wonderful things. Lalo ngayon na we are currently in the end time move of God, lalo na sa pananalangin. And honestly, mararamdaman mo yung difference when it comes to prayer, na truly we are on a higher level in prayer, a higher level in the spiritual realm, na kung saan pataas ng pataas yung pagdalaw ng Lord sa bawat pananalangin na dumadaan. At hindi mo siya pwedeng ikumpara sa mga nakalipas na pananalangin. Truly, this is the prayer na magbababa ng greatest visitation ng Holy Spirit. Hindi lamang maapoy na pananalangin ang naganap sa lugar, kundi naihayag din ang mga sekreto, paraan at kahalagahan ng pananalangin. Tinalakay rin ang mga dapat gawin upang mamuhay sa walang tigil na pananalangin at kung paano ang tamang paraan ng pananalangin. Ang lahat ng ito ay ibinahagi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kung gusto po nating i-enforce at implement ang will ng Diyos, and then praying like Jesus is a must. Because to pray like the Lord Jesus Christ is to enforce and implement the will of God. Ito po isang uri ng pananalangin, hindi baka sakali. O baka may sagot, baka may mangyari, tsak may mangyayari. Pag tayo po'y nanalangin, tsak sigurado ang sagot ng Diyos ngayon, hindi bukas. Kung bakit wala ka pang tinatanggap, hindi ka pa humingi sa kanyang makapangyarihang pangalan. Manalangin na kayo sa makapangyarihang pangalan niya. Humingi kayo upang malubos ang iyong kagalakan.
Kaya wag nating intihin ng Diyos sa lagi kong sinasabi, tayo inaantay niyang tumawag sa kanya, siya isasagot at magpapakita siya ng mga dakilang bagay, kamangamang bagay na hindi pa natin nakikita. Ano man hingin natin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo ay Kanya ibibigay. Lahat ng mahirap na bagay sa hindi nabubuhay sa panalangin ay laging magiging mahirap. Pero sa nabubuhay sa panalangin kagaya ng Panginoon, lahat ay ginagawa ng God the Father na magaan at madali. After you pray, pray again! And when you pray again! So, ibig sabihin, do not stop praying till the answer come! Dahil lahat ng ginagawa natin sa pananalangin, ang basihan kung gaano kalakas ang bisitasyon at move ng Diyos ay ang ating prayer indicator. Alam mo ba ninyo na lahat po ng great move ng Diyos, lahat ng great move ng Diyos, nakalipas, yung magaganap ngayon, kung gaano po siya kalaki, gaano siya kabigat, gaano siya katagal, gaano siya kalawak, gaano siya ka-unexplainable, ay palaging nakadepende at nakabase sa ating earnest, intense, prevailing, personal, united prayers with fasting. Bago magkaroon ng anumang Holy Spirit invasion, dapat meron munang tuloy-tuloy na prayer invasion. Dapat merong prayer revolution. Prayer invasion is the foundation of the fulfillment of the will of God. Ang finalizing the mandate ay hindi magaganap nang wala ang intense, earnest, living like Jesus, Spirit-led prayer. Our praying like Jesus seal and finalize the mandate. Nagsimula ang Worldwide Prayer 2024 sa panalangin at winakasan sa isang makapangyarihang panalangin at pasasalamat na pinangunahan ng leader ng Living Like Jesus Youth na si Apostle Renato Gacarillo Jr. Ang ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries ay isang ministeryong nabubuhay sa panalangin at nakatayo sa pundasyon ng pananalangin. Ang 2 araw na prayer and fasting na naganap bago matapos ang taong 2024 ay naging paghahanda ng ministeryo para sa pagpasok ng taong 2025. Ang taong 2025 ay sasalubungin ng mas mataas na antas ng pananalangin at pag-aayuno na magbababa ng mabilis na sagot mula sa Diyos. Magbubukas ng bawat pintuan sa mga bansa, lalo na sa bawat iglesia ng Diyos para sa apostolic revival at magpapababa ng kayamanan mula sa langit para sa malawakang anihan o worldwide harvest ng mga buhay at kaluluwa. Lahat ng ito ay katuparan sa mandatong ibinigay ng Diyos sa kanyang apostol, Apostle Renato D. Carillo. Truly, praying like Jesus is the key to our victory. Kaya naman asahan ang mga kaganapan ng pangako at propesiya ng Diyos sa ministeryong ito, lalong-lalo na sa mga susunod na araw, buwan at higit pa sa taong 2025, where prayer fulfills the prophecy. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.